Nakita ko tong story sa Facebook regarding sa frog in a hot water. Na in a short context, may isang palaka na nalagay o napunta sa isang sangpat o sa isang kaldero na may tubig tapos nakasalang sa apoy. So ang kwento ay ang palaka ay hindi naman niya nararamdaman nung una yung init. So okay lang sa kanya hanggang sa unti-unting nag-init yung tubig. Pero since ang mga palaka ay may abilidad na mag-adjust sa temperature or sa environment, ang ginawa ng palaka, okay lang ha, mag-a-adjust ako, kakayanin ko. So gradually na painit yung tubig, ang ginawa din niya, binuhos niya yung kanyang lakas para mag-adjust sa paligid niya. However, as time goes by, na umabot na yung boiling point ng tubig at masyado na naging mainit, at sumagad na yung limitation ng adjustment ng palaka, saka pa lang niya naisip na tumalon palabas galing sa pot. Pero unfortunately, ubos na yung kanyang lakas sa pag-a-adjust sa temperature sa loob ng tubig. So kahit anong gawin niya, hindi na siya makakatalon palabas, kundi inaabot talaga siya naubusan siya ng kanyang kakayanan at namatay sa sobrang init. So the learning is, according to this story, is kailangan daw alam natin yung limitasyon natin. Alam natin kung kailan lumabas, o alam natin kung kailan umalis, at alam natin kung kailan mag-let go. With this story kasi, naalala ko yung question sa mga interview sa company pa nag-a-apply ka na, how flexible are you? Or how can you handle sudden changes? They are looking for candidates na persistent or resilient into sudden changes, ganon, para magstay. So they forget this context na meron tong learning from this short story, na lahat naman kasi talaga ng tao kayang maging resilient, kayang mag-adjust, o kayang tumagal. However, everybody has its limitations. According to the story, according to surveys, most of the people are parang katulad nitong palaka na ayaw munang umalis, nag-a-adjust hanggang naubos yung lakas until such time na wala lang silang kakayanan umalis sa sitwasyon. Para sa akin, ang learning ko sa story na to is, hindi naman din kasi masama ang maging resilient. Kasi hindi rin naman kasi maganda yung every now and then na makaramdam ka lang ng kaunting changes, aayaw ka na kaagad,